Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Hali kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa bagong taon na tayo ng panahon ng simbahan. Ngayon, ang unang linggo ng panahon ng Adbyento. Ang ibig sabihin ng Adbyento ay pagdating. Kung may darating, ang ating attitude ay maging handa upang matanggap ang darating. Sino mang darating? Walang iba kundi ang Panginoon. Bago umalis si Jesus patungong langit, nangako siya na babalik siya muli. Sa kanyang pagdating, tatapusin na niya ang kaligtasang kanyang sinimulang gawin para sa atin. Ang diwa ng Adbyento ay diwa ng pag-aabang, pananabik sa darating. Hindi lang tayo nag-aantay. It is not just passive waiting. It is an active waiting. Sinisikap nating bigyan daan ang kaligtasan, kaya masaya tayo sa ating pag-aabang. Binubuhay natin sa ating kalooban ang pag-asa ng magagandang bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ang pag-asang ito ay binibigay sa atin ng pangitain ni Propeta Isaias sa ating pagbasa. Maraming mga tao ang pupunta sa bundok ng Panginoon kung nasaan ang templo ng Diyos. Ang kanyang tinutukoy ay ang bundok ng Jerusalem o bundok ng Sion, sapagkat ang Sion ay isang bahagi ng Jerusalem. Pupunta sila sa Jerusalem hindi bilang mga turista na titingin-tingin lang. Pupunta sila doon upang malaman ang daan ng Panginoon sapagkat sa lungsod na ito magmumula ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang hinahangad ng mga tao. Hindi ba ito rin ang hinahangad nating lahat? Dinadasal natin ito kapag dinadasal natin ang panalangin ng Ama namin. Mapasa amin ang kaharian mo. Matupad ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ay, magiging langit na ang lupa kung ginagawa ang lahat ang kalooban ng Diyos. Ang masasama na nararanasan natin ngayon ay dahil sa ginigiit ng marami ang gusto nila kaysa ang gusto ng Diyos. At magiging resulta kung nagagawa na ang gusto ng Diyos ay kapayapaan. Kaguluhan, kamatayan, kahirapan ang dala ng galit,
takot at digmaan. Ang ganda ng larawan ng kapayapaan na sinasabi dito sa pagbasa. Gagawin na nilang sudsod ang kanilang tabak at karit ang kanilang sibat. Salit na gagawa ng mga baril o mga bala, gagawa na ng mga pagkain at gamot. Hindi na tangke de giyera, kundi traktora ang gagawin. Hindi na missiles at eroplanong pandigma ang gagawin, kundi ospital at paaralan. Hindi na iimbento ng mga bagong bomba, kundi ng mga bagong gamot. Kung gagamitin lang ang ilang bahagi ng malaking pera na ginagastos sa mga bomba, sa mga baril at sa mga instrumentong pampatay, igugugo lang nga ang perang ito na labanan ang kahirapan, mawawala ang kahirapan sa buong mundo. Malalabanan natin ang global warming at magiging masagana ang buhay ng lahat. During Advent, we are asked to dream big. Dream of peace and goodness. Kung iniisip natin ito at pinangangarap, mawawala ang maraming takot. Sinulat sa atin ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Whatever is good, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is gracious, if there is any excellence, and if there is anything worthy of praise, think about these things. Then the God of love and the God of peace will be with you. Sa Pilipino pa, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ito sana ang mangyari ngayon ng Adbyento. Mangarap tayo ng mga mabubuting bagay. Palagi po tayong magdasal ng kapayapaan at katarungan para sa Jerusalem. Kasi hindi ito ang nangyayari ngayon sa banal na lungsod. Panginoon ng kapayapaan, bigyan mo ng kapayapaan at katarungan ang banal na lungsod mo para sa lahat ng mga naroon, Hudyo man, Muslim man o Kristiyano man. On Israel, peace. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.